everyone, this is me, Abigail again. Welcome to my YouTube channel. Today's video, we're going to one of the most colorful tourist spot here in Buenos Aires, Argentina. The name of that tourist spot is Caminito La Boca, Buenos Aires, Argentina. Go with me and let's check these tourist spots together. A few moments later. Ngayong araw, sasamahan ako ng aking asawa papunta sa lugar kung saan gusto kong makuwanan at gusto kong makita ang bawat makukulay na lugar na makikita dito sa Buenos Aires. At syempre, para makarating tayo sa ating panoroonan, gumamit lamang kami ng subte at bus kasi ito ang pinakamura at pinakamabilis na pwede naming gamitin sasakyan papunta sa aming paroroonan. Mula sa aming bahay, it will take around 30 minutes papunta sa lugar ng Caminito. Ang pamasahin lang sa subte, it's around 1,320 Argentinian money. Kung sa Philippine money naman, it range around 56 pesos halos only. Lahat ng lokal dito, ito ang ginagamit na transportasyon papunta sa kanilang trabaho, eskwelahan at kung saan paman. Ito nga naman ang madalas naming ginagamit mag-asawa, especially kasama namin ang Luca. Kasi lagi naming daladala ang car ni Luca which is stroller. Kasi anytime, dyan siya natutulog at namamahinga and of course, dyan na rin siya laging nakaupo. Kaya kahit saan man kami magpunta ay talaga namang napaka-convenient ng mga transportasyon dito mapabas man yan or sube. At ayan na nga, nakatulog na. Kaya lang, syempre, hindi may iwasan na siya ay magising-gising dahil sa ingay nga naman ng subte na aming nasakyan. At nakarating na kami sa kung saan pwede na kaming sumakay ng bus. Makikita nyo saglit ang ganda ng building na ito. At sa wakas, nakasakay na kami ng bus. Ang bus fare, it's around 700 to 780 ARS. At kung silipin money, it's around 29 to 33 pesos. Makikita mo at iba't ibang klase ng ganda ng lugar dito sa Buenos Aires. Nang makarating na kami sa aming destinasyon, naisipan na muna namin kumain sa restaurant na ito. Yes, okay. Hola! Hola, hello. Hola! Hola. Hello, welcome back. So before we go around here in Caminito, we choose to eat first because we are really hungry. So, kakatapos lang namin kumain. Inuna namin kumain kasi gutom na kami. So, ngayon, mag-iikot naman kami at ipapakita namin sa inyo ang Caminito. Ito ay isa sa mga pinaka-famous na tourist spots dito sa Buenos Aires na kilala na makulay na bahay at street art at mga performances sa kalsada. At syempre, ito nga pala ang binayad namin o binayaran namin sa aming kinain ngayong araw. It's around 116,000 peso. A few moments later. At kung makikita mo ang bawat bahay na narito, talaga namang makukulay at magagandang tingnan sa mata ng maraming tao. Hindi lamang bahay kundi maraming mga paintings or drawings na nilalagay nila dito.
At syempre, hindi mawawala ang bawat market na makikita mo sa bawat street dito sa lugar na ito. Alam mo ba, ang pangalan na Caminito ay galing sa isang famous tango song na tinatawag na Caminito. Noong 1959, isang artist na nagngangalang Benito Kenquilla Martin ang nagpasimula na gawing makulay ang lugar na ito para maging open-air museum. At hanggang ngayon, kilala ang Caminito dahil sa isang street tango dancers, art shops at souvenir stores na makikita ninyo sa paligid. At alam mo rin ba, dati ang lugar na ito ay isang abandonadong railway sa area noong early 90s bago itong ginawang tourist spot. Noong late 80s hanggang early 90s, maraming Italian immigrants lalo na galing Genoa ang dumating at nanirahan dito sa Laboca area. Karamihan sa kanila ay mga dock workers at sailors dahil malapit ito sa port ng Buenos Aires. Dahil nga wala silang masyadong pera noon, gumagamit sila ng tirang pintura mula sa mga barko para pinturahan ang kanilang mga bahay. Kaya hanggang ngayon makikita ninyo at ibang-ibang klase at makukulay ng mga bahay dito sa Caminito. Alam mo ba, may kwento rin na noong 1882, sinubukan ng ilang Italian immigrants dito sa Laboca na ideklara ang lugar bilang independent republic. Nagtaas pa sila ng sarili nilang flag bilang simbolo. Pero hindi ito nagtagal dahil pinahinto ito ng pamahalaan ng Argentina sa panahon ni President Julio Argentino Roca, kaya natiling bahagi ng Buenos Aires ang Laboca. At isa sa mga pinakasikat na tao na galing dito sa Laboca ay si Diego Maradona. Isa siyang football legend at naglalaro siya para sa Boca Juniors. Kaya hanggang ngayon makikita natin ang mural as souvenir niya dito. At kung mapapansin mo, itong statwa na ito, kapag nagpa-picture ka dyan, kailangan mong magbayad ng 1,000. Napansin din namin na may mga bombero na lalapit at kakausapin kayo. Minsan nagpapapicture sila at hingi ng tip or pera. Karaniwan ito sa mga tourist spot dito sa Caminito. And of course, hindi naman required ang magbigay. Halos lahat ng tourist spot ay may mga ganyang karaniwang tao. So, nandito na nga tayo sa lugar kung saan marami kang pwedeng bilhin sa tourist spot na ito. Ito na yung asawa ko. Naiwan na siya. Kausap niya na yung sinasabi niyang Fake bombers. Yan, friendship na sila. Friendship na yan. Ngayon, nandito naman tayo sa souvenir market ng Caminito. Makikita ninyo ang maraming makukulay na stalls na nagbebenta ng mga souvenirs tulad ng ref magnets, kitchen, tango figures, and mga shirts ng Boca Juniors. Marami ring handmade items dito na gawa ng mga local artists, kaya magandang pasalubong kung bibisita ka sa Buenos Aires. Ang mga ref magnets dito nasa around 2,000 to 4,000 Argentina peso. Pwede kang mamili ng tango dancers figurines, ref magnets, made cups, Boca Juniors shirts, paintings ng La Boca. Ang Caminito ay nasa 150 meters lang ang haba. A few moments later. Hola. Hello. You look so pretty. I'm from Philippines. Welcome. Take a picture with the dancer. No dance, only take a pose. You with my partner and you with me. I'm not sure. Nice, beautiful lady. Nice. You take a video too? Okay. Take a pose. Very good. Okay. Good. Nice. Alright. Very good. Okay, the last one. Un momento. Okay. Okay. Good lady, beautiful. Talaga namang nakakapagod ngayong araw. Gumising kami ng around 9:40 a.m. Ginising ako ng asawa ko. Pero bago kami matulog kagabi, nag-usap kami, nagigising kami ng 8 a.m. Filipino time nga naman. Nagising kami ng 9:30 a.m. o 9:40 a.m. Kaso ako agad, inayos ko agad ang aking hair. Nag-get ready with me ako sa makeup ko. And may panood mo yun sa TikTok.
or Instagram and Facebook. And talaga namang nilagandaan ko tong araw na to kasi ito ang aking pangatlong video vlog. At syempre, hindi lang naman din ako yung pagod, yung asawa ko din. Kasi today, rest day ng aking asawa. Pero ginamit niya pa yung araw na to para samahan ako mag video vlog or gumawa ng content today. Sa tuwing kami naglalakad kanina, siya lang ang may dala-dala ng batang iyan. Habang ako ay nag-iikot-ikot, gumagawa ng mga video or content or any histories that I would like to mention to all of you. And he was the one who is taking care of Luca all the time. So that's all for today's video. Don't forget to subscribe, like, and share my video vlog today. And also don't forget to follow me on Instagram, Facebook, and TikTok. So thank you. Bye-bye. See you again.